Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi sa mga lugar ninyo. Muli si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan na nagbabalik sa nakalipas na maraming araw ay muli ako'y nagbabalik para po muli magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Ito ay non-monetized na YouTube content ko at wala akong anumang hinihinging pabor sa mga tao, ano paman. At hindi ko kayo dinadala sa anumang religion. Because ang salvation is a very personal matter between a man or a woman and God. Tandaan ninyo, kahit saan kayong panig ng mundo naroroon, ang religion, any religion, kung kabilang kayo sa anumang religion, ay yun lang ang parang ninyo, takbuhan o pag-asa. You are wrong. Nagkakamali kayo. Sapagkat, unang-una, paano kung malayo ka sa bansa mo o sa lugar mo o sa anumang reliyong kabilang ka? Maaaring sasabihin ng iba sa inyo, maghahanap ako ng religion na kapareho din. Tignan ninyo na ang bawat culture ng tao sa ibang panig ng mundo ay magkakaiba. Ngayon, paano kung dumating ang pagkakataon na hindi ka na nakakalakad o wala kang means of transportation para makapunta ka sa, halimbawa, fellowship na gusto mong puntahan. O kaya ang lugar ay very dangerous, merong maraming masasamang tao sa karsada, sa labas, at baka pag natsyempuhan ka ay maging victim ka, unwilling victim ka, pero you're still a victim. Kaya naririto ko dito sa YouTube na ito ay para ang stand ninyo sa Panginoon, sa pananampalataya, ay hindi maging very yung soft and almost crumbled. Kinakailangan ang pananampalataya natin sa Panginoon ay matibay at personal. Kasi sa deathbed ninyo o sa deathbed nating lahat, tayo lang ang magdidil nun. It is between us and God, o me and God, or you and God. Kaya nga, kapag ang pananampalataya ninyo ay based sa sinusunod ninyong religion o sino mang tao o na-impress kayo sa isang pastor o na meron tinatawag na karisma at sa pag-aakala ninyo na siya ang meron dala ng tinapay ng buhay, you are wrong. Halimbawa, napapanood nyo ako rito ay you're willing na makinig sa akin, pero sasabihin ko sa inyo, I am not exactly what you're looking for na Savior. I'm not a Savior. I'm just a man. I'm just a human being that needs a Savior also, but I found my Savior through our Lord Jesus Christ. Without being any more like alibis sa pagsasalita kong ito, no more further ado. Ang title na sasabihin ko sa inyo, pamagat, ay When Jesus Prayed, the disciples listened. Nang manalangin si Jesus Christ, nakinig ang mga disipulo. Ito'y kakaiba to. Di ba sa ating mga Christian? When we prayed, God listened. Madaling sabihin yun, di ba? Pero ang title kong ito ay When Jesus Prayed, the disciples listened. Dahil naparito ang Panginoon Kristo to save mankind at ipagpapatuloy niya ang kanyang tinatawag na the gospel of truth para magkaroon ng salvation to redeem yung mga tao sa kasalanan ay through the hearing of the gospel. Kinakailangan meron siyang mga apostolo, disipulo na pagbilinan niya ng kanyang tinatawag na commandments. And the commandments of the Lord ay
Hindi mabigat, hindi ito katulad ng mga Pharisees na commandments, na Levitical commandments na inaatang sa balikat, ni dulo ng kanilang daliri ay hindi maibuhat. Anong commandments ng Panginoon? Na siya ay naparito para tayo iligtas, at ang commandments ng Panginoon ay ano? So that we can have peace and love one another. Babasahin ko sa inyo rito ang John chapter 17 verse 1 hanggang 26. Ito medyo mahaba to. Basahin ko. John chapter 17. Tingnan ko muna rito. Sa John chapter 17, leading ko, John 17. Beginning verse 1 muna tayo. Ang sabi rito, New King James Version. Pero kung gusto ninyong Tagalog, itatagalog ko. Tatagalogin natin. Hanapin ko yung magandang balita, Biblia na lang. Sabi sa Juan 17, Kabanata 17, talatang 1, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating ng oras parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kaniya. Sa English, Father, the time has come. Glorify your Son. Glorify is doxasos. Doxa is the highest form of worship, respect, honor, and yung tinatawag na praise. Yun ang ginamit dito. Sinabi ni Jesus Christ sa God the Father, Father, dumating na ang oras, parangalan o doxasos. Glorify your Son. Tandaan ninyo na Jesus Christ, He commanded God the Father to glorify Him. Pwede bang sabihin ng isang tao yung pangkaraniwang tao sa Diyos? Hindi. Bakit siya'y tamaan ng kidlat o biglang mabuwal? Kasi ito ay pagpapanggap na siya ay Diyos. Yung taong gagawa nun. Maalala ninyo, si Herod Antipas. Sa Book of Acts, lumabas siya. Palakpakan yung mga tao. Pagkatapos, sabi ng mga tao, ang nagsasalita ay Diyos. Nag-agree si Herod Antipas, anong nangyari? Bumaba yung anghel ng Diyos, pinatay siya ron on the spot. Bumulagta siya. Dahil ang glory, ang parangal ay para lamang sa Diyos. Pero si Jesus Christ, sabi niya, nung malapit na siyang maipako sa cross of Calvary, para ipaalam sa atin, nanalangin siya. Sabi sa chapter 17, verse 1. Pagkasabi ni Jesus ng mga panalitang ito, tumingala siya. He prayed. Sasabihin ng iba, di ba ang Diyos hindi nananalangin? Siya ang gumagawa ng lahat. Ba't si Kristo nanalangin? So, hindi siya Diyos. Nakita ninyo ang napakababaw ng mga lohika ng ganong mga tao. Alam natin na ang salita ay nagkataong tao. At yung pamagat ko ay, when Jesus prayed, the disciples listened. Nananalangin ng Panginoon, hindi para sa Ama, kundi para makita ng mga tagasunod niya, mga disipulo niya, na there is power in prayer. Kaya sabi rito, Ama, dumating ng oras, parangalan mo ng iyong anak upang maparangalan ka niya so that he may glorify you too. So makikita natin, yung dalawang persona ay ipinapahayag, pinaririnig ng Panginoon Kristo sa mga alagad na yung Ama at yung anak, ang Panginoon Kristo, ay parehong niluluwalhati ang bawat isa. Because there is only one God. Jesus Christ said, I and the Father are one. Hindi lang sila iisa sa purpose, kundi sa nature as God, sa deity. There is only one God that eternally exists in three persons. The Father, the Word, our Lord Jesus Christ,
At yung word na yun, nagkatawang tao, became our Lord Jesus Christ, the Savior, Yeshua, and the Holy Spirit. Because sabi ng 1 chapter 5 verse 7, if I'm not mistaken, there's only one, basahin nga natin yun. Ito sabi, 1 chapter 5 verse 7, tatlo ang nagpapatotoo. Merong tatlong witness sa heaven. Ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. Ulitin natin to. Sa Tagalog kasi ito. Tingnan natin dito sa New King James Version. Ito. Sabi rito, okay, ito. Verse 7, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood. And these three agree as one. Ito yung minasa ko kaninang Tagalog. Nais ko lang kasi basahin sa English para makita natin yon, yung pagiging isa. So sa heaven, merong tatlong witness. Yung tatlong witness na to ang nagsasabi na merong Diyos. Never sa anumang mga angels ng Diyos na sinabi na ipangaral ninyong may Diyos. Wala. Only God declared to all of His creations or creatures na there is God. And yung God na yon ay iisa, subalit sa tatlong persona ay nagpahayag. At dito naman sa earth, there are three that bear witness on earth. Hindi ang sino mang tao, kundi the Spirit, the water, and the blood. Ayun ang nagpapatotoo na yung Jesus Christ naging tao, nagkatawang tao. Pwede nating sabihin si Jesus Christ ay tao dahil nagkatawang tao. Pero pag sinabi ng isang tao na si Jesus Christ ay tao lang, ito ay isang malaking tinatawag na kapabayaan sa kanyang kahinatnan o yung future ng kanyang soul. Si Jesus Christ, mayroong tatlong nag-witness sa kanya dito sa earth. The Spirit, tandaan ninyo, si Mary, siya ay, sabi, kinausap ni Angel Gabriel, na sabi, ang Espiritu Santo ay, He will overshadow you. At ang ipapanganak mo ay tatawaging Holy One. Papangalanan mo Jesus. Dito, yung Holy Spirit, ang nagpatotoo. Pangalawa, the water. Yung patotoo yun ni John the Baptist. Nung bautismuhan niya si Jesus Christ, bumaba ang Holy Spirit sa anyong kalapate. At may tinig nagsabi, this is my son, in whom I'm whole. Nasa kanya ako ay nalulugod. Ikatlo, blood. Ang nag-witness sa Panginoon ay yung blood, which is the cross of Calvary. We're talking about the crucifixion. Yung blood. Dahil siya ang ating eternal high priest. At yung tatlong ito ay nag-agree na si Jesus Christ, na Word of God, ay bumaba at ginanap niya ang daan ng kaligtasan para sa mga tao. Upang sa gayon, ay tayo maparoon sa kanilalagyan ng Diyos na kalangitan. Tandaan ninyo, ang kaluluwa natin ay hindi namamatay. Mananatili ang kaluluwa natin. It's still gonna exist. Kahit yung mga makasalanan. Kapag nagkaroon na tinawag na final judgment, their soul still exists, but in punishment, in hell, kasi nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang image and likeness. Image ng Diyos. What's the image of God? Eternal. So yung soul natin, yung soul ko, yung kaluluwa mo,
Eternal yan. Hindi ho yan namamatay. Only our physical body. Ito lang ang namamatay. Yung sinasabi ng iba, ano naman yung sinasabi ng spiritual death? Spiritual death is connection with God na disconnect ang isang tao dahil sa kasalanan, hindi na siya nagiging makalangit, nagiging makalupa siya. Nandyan yung tinatawag na hindi na siya maniniwalang may Diyos, nagiging atheist, at hindi na naniniwala na si Kristo ang daan, gagawa na lang sila ng sarili nilang version na daan, which is religion na. Kaya makikita natin dito na ang pananalangin ng Panginoon, tinuturo niya sa atin that we should listen. Kasi sa prayer ng Panginoon, tulad ng John chapter 17, verse 1 hanggang 26, makikita natin yung ang Panginoon sa Kristo ay from everlasting to everlasting, at yung kinakausap niyang Ama ay kapantay niya. Iisa sila. Kaya sabi rito, babalik tayo rito. Babasahin ko. Eto, dito sa chapter 17, verse 1 ng book of John, 17 verse 1, makikita natin dito, yung theological concept ay ipinapahayag ng Panginoon through prayers upang marinig ng mga alagad. Kaya nga naisulat ni John to dahil narinig nila yung klase ng panalangin ng Panginoon Ulitin ko, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son also may glorify you. Makikita natin si Jesus Christ, He is God. As you have given Him authority over all flesh, that He should give eternal life to as many as you have given Him. Makikita natin, si Jesus Christ ay nagbibigay ng eternal life. Only God can do that, pagbibigay ng eternal life. Tandaan ninyo, ang ating soul ay eternal, hindi namamatay. Subalit yung sinasabing eternal life dito, which is life in heaven, doon sa piling ng Diyos. Ang sabi rito, I have glorified you on earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me. Inuulit niya na naman. Together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Makikita mo. Makikita natin na sabi niya, Ama, luwalatiin mo ako sa iyong sarili sapagkat yung kaluwalhatian na nasa akin ay bago pa malikha ang sanlibutan. Before the world, even the heavens, even all of the angels nag-exist ay the Father's glory and Jesus Christ's glory have both iisa. There's one glory. Makikita yung even sa book of Revelation, how many throne na nandun. Trono ng Diyos, I'm talking about. Just one throne. Isang throne. At makikita natin sa kanan ng Ama, which is the bright light, yung liwanag ang nakikita dahil wala namang anyo ang Ama. It's just a bright light. And then suddenly it appeared, the Son of Man. Looks like Son of Man. Animoy tao. Pagkatapos kinuha niya yung aklat na merong sealed at binuksan niya. So that's why si Jesus Christ, maging sa mga hula sa Old Testament time, ay He came from everlasting to everlasting. Olam, everlasting. Kaya tinawag si Jesus Christ na El Olam sa Old Testament, from everlasting. At sinabi rin ng Biblia na Jesus Christ said, before Abraham was born, I am. Yung I am na binabanggit doon ay yun ang nagpakilala kay Moses naman na I am what I am. Yun ang itatawag mo sa akin, sa mga Israelites, sabi. Yung pangalawang
panalangin ng Panginoon sa verse 6, I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world. Yung pangalan, ano yung pangalan na yun? Yung pangalan Jesus Christ. That's the name of the Father that given to us through doon sa Bethlehem. Dahil ang ipanganganak ay Holy One. Tingnan natin dito. Luke chapter 1 verse 26. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary, and having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one. The Lord is with you, blessed are you among women. Nagulat yung si Mary. Ang sabi ng angel, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus, Joshua or Yeshua. He will be great and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Sabi ni Mary, then Mary said to the angel, How can this be, since I do not know a man? Hindi pa sila nagsasama ni Jose. And the angel answered, verse 35, Luke chapter 1, and the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Makikita nyo, this is exactly na tinatawag na baptism in the Holy Spirit. And the power of the highest will overshadow you, therefore also that Holy One. Yung Jesus na ipanganganak niya, the Son of the Highest, ay Holy One. Meron lamang isang Holy One na binabagit ang Biblia, God is the Holy One, the King of Israel. The Holy One who is to be born will be called the Son of God. Sabi ng iba, hindi imposible ang Diyos ipinapanganak. Ba't hindi imposible? Kahit anong maging itsura ng Diyos, kung gusto niya, anytime, ay magagawa niya. Wala raw Diyos na ipinapanganak. Meron, ito. Sa kanila, wala. Subalit, sa kapangyarihan ng Diyos, sa nasusulat sa Biblia, at sa Ama mismo, sa Diyos Ama, sa God the Father, at sa ating Panginoon Kristo, at through the Holy Spirit also, nagpatotoo na ang ipanganganak ay tatawaging Son of God. Sabi ng iba, walang Son of God. Ay nang inaano nila, pilit na tinatawag na, yung tinatawag na pinipilipit. Wala raw eh. Tingnan natin dito Okay. Eto, sabi rito, na inulit ko, maraming mga hirap umintindi, pero kasi tandaan ninyo, ang tao sa mundo, until he is still breathing, grasping for air o nagagros pa ng air, hindi niya pa ma-switch on yung kanyang tinatawag na beliefs until meron siyang tinatawag na
hatred, pride, at tinatawag na disbelief o rejection na merong Diyos. Ito the Father has the Son. Maging sa Old Testament, Proverbs chapter 30 verse 4, who has ascended into heaven or descended, who has gathered the wind in his fist, who has bound the waters in a garment, who has established all the ends of the earth. What is his name? And what is his son's name? Capital S. Son's name, if you know. Ulitin natin. This is not only a prophetic message, but is a tinatawag na theological declaration about the term na God o theism about God who has ascended into heaven. It refers sa ascension ng Panginoon doon sa Book of Acts nung umakit na siya sa langit after 40 days after His resurrection. Who has gathered the wind in His fist? Makikita nyo, ito yung doon sa Sea of Galilee na pinatahimik niya yung squalm o yung malakas na bagyong biglang dumating at halos lulubog yung barko o yung bangka nila na natutulog ang Panginoon sa tinatawag na aft o yung likod ng bangka. Siya gumawa nun. Who has bound the waters in a garment? That's the same one. Who has established all the ends of the earth? It speaks about the creation. What is His name? And what is His Son's name? Sabi, what is His name? Ibinigay na doon sa binasa natin sa Luke chapter 1 na ang ipapanganak ay Holy One and tatawaging Jesus dahil siyang magliligtas sa tao sa mga kasalanan. And what is His Son's name? Sinabi na ron sa Book of Luke, sa New Testament, na pangalan ay Yeshua o Jesus. At ang sabi rin dito na ang Diyos ay merong anak, sabi sa Psalms chapter 2 verse 12, at yung anak na yon ay merong the same authority as the Father, na kaya sinabi ng Panginoon na all authority has been given to me by the Father, because that's the same authority and power and glory na iniwan niya sa kalangitan. And then, si Jesus Christ ay muling babalik siya sa kanyang original, tunay na kalagayan as Almighty God. Na makikita natin the same glory with the Father while Jesus Christ was absent in heaven, nandito siya sa earth, nagmi-ministry. Si Jesus Christ ay about 33 years old nang mabuhay sa earth at bumalik sa langit. So makikita natin while Jesus Christ was in this earth doing the ministering works, tsaka yung to save mankind from their sins, para yung salvation ay maganap through Jesus Christ's crucifixion. While He was absent in heaven, the Father and the Holy Spirit ay nandun. The Holy Spirit ay, ang mission niya ay come and go from heaven to our Lord Jesus Christ. At yung Father, ang gawain ng Ama ay siya yung tinatawag na audible voice. Yung the Word became flesh. Yung word na binabanggit doon, logos, ay hindi siya yung words na naririnig sa Biblia na ang Ama ay nagsasalita sa alapaap. Kasi bumaba na yung word, yung logos. Yun ay tinatawag na manifestation of God's, yung tinatawag na pagkakaroon nila ng tinatawag na ugnayan sa bawat isa. Sa bawat Christ was absent sa heaven dahil bumaba siya. And the Father Himself ay nagkakaroon ng communication kay Jesus Christ. And
also the Holy Spirit. Kiss the Son, ang sabi, Psalm chapter 2, verse 12, kiss the Son, lest He be angry and you perish in the way. When His wrath is kindled but a little, blessed are all those who put their trust in Him. Ang linaw ho. So, si Jesus Christ ay Holy One. At yung prayer na to, basahin nyo na lang sa inyong mga bahay kung may Bible kayo. At mostly, ang uso na ngayon ay Bible apps. At hindi na yung book. Kasi books is yung paper bound, hardbound, yung mga ganon. It's up to you kung gusto nyo gamitin pa yung old. Pero sa akin kasi, it's easy. Nandito na yung mga, kung mahilig kayo mag-cellphone. So, basahin nyo na lang doon. So, when Jesus prayed, the disciples listened. Kinakailangan ng Messiah ay manalangin at ituro ang tamang pananalangin. Ang sabi ng Psalms 22 verse 1, which states, my God, why have you forsaken me? This was a prayer of the Messiah. The Messianic King ay inihula na sa Bible na mananalangin siya sa Diyos, sa Ama. At merong answered ang Ama. Psalms chapter 16 verse 10, for you shall not leave my soul in Sheol. Jesus Christ as a man, He prayed, nor will allow your Holy One, His deity, Holy One, meaning Christ as the Messiah God, doon sa libingan nung siya ay may pako sa krus at mamatay at ng ikatlong araw ay muling nabuhay. At makikita rin natin, ang ating Redeemer ay Diyos, si Yahweh, Isaiah 47 verse 4, at siya ay the Holy One of Israel. At binasa na natin maging sa Book of Luke, verse 1, na si Jesus Christ ay tinawag na the Holy One, yung ipapanganak ni Mary. Ang ipinanganak ni Mary ay si Jesus Christ, na ang pinagmulan ay Holy One. Hindi isinilang ni Virgin Mary ang Diyos. Hindi. Isinilang niya yung Word became flesh, yung Logos na nagkatawang tao. Yung Logos, yung Word became flesh, became man, became Jesus of Nazareth. Ang sabi rin dito, Isaiah 40 verse 25, to whom you will like me, or to whom shall I be equal, says the Holy One. So makikita natin na ang Diyos Ama, ang Diyos ng naglikha ng lahat ng bagay, ay walang katulad. Subalit, sinabi ng Panginoon na I and the Father are one. Dahil makikita natin si Jesus Christ, nung sinabi niya, nandito siya sa earth nung panahon na yon, at yung Ama nandun sa kalangitan. Ibig sabihin, yung Ama na kinikilala ninyong mga Hudyo ay bumaba na rito yung anak, yung salita na nagkataong tao. So the Father acts like an administrator doon sa heaven while Jesus Christ was on earth. Kaya makikita natin, kahit nung mamatay ang Panginoon sa Kristo sa Calvary, who's managing the heaven and all of creation? The Father and the Holy Spirit. At si Jesus Christ, makikita natin, ang namatay lang sa Kanya ay yung physical, holy, physical body niya na siyang tunay na Lamb of God. At yung Kanyang life ay bumalik sa Ama. Sa napuntang soul ni Jesus Christ as human, doon sa Sheol, at kinuha niya yung mga Old Testament prophets, Old Testament saints, inalis doon sa Abraham bosom at dinala sa langit na umakit na siya sa kalangitan. At makikita natin dito, yung deity ng Panginoon ay wala doon sa buried body ni Jesus Christ doon sa Golgotha. Wala. Saan? Eh, sabi ng Biblia, maliwanag, hinubad niya ang katangianan ng pagka-Diyos, nagkatamang tao. Iniwan niya sa langit. Kaya ang nag-empower sa Panginoon na nagmi-ministry siya ay the Word of the Father and the Holy Spirit.
Dahil yung salita niya ay hindi niya sa sarili, kundi kung anong sabihin ng Ama. At yung Holy Spirit ngayon, ang nagbibigay, nagbaback up sa Panginoon through His message. Kaya marami mga tao ang nananalig sa Kanya. At makikita natin, nung ang Panginoon sa Kristo ay natapos niya ng kanyang ministry, ang pagsasakripisyo niya, makikita natin na ano ba daw hiningi natin sa pangalan niya ay ipagkakaloob. It's a promise. Not only promise, it's on you. It's a gift ng Diyos sa'yo dahil nanalig ka sa Panginoon. Makikita natin dito na tulad na binasa natin sa Luke chapter 1 verse 35, the angel answered said to her, the Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that the Holy One, there's only one Holy One, God, the Holy One who is to be born will be called the Son of Man o the Son of God. And Jesus Christ, interpolate na yung Son of God na galing sa langit, na kiss the Son, ang sabi nung binasa natin kanina, ibig sabihin, honor the Son, sa Psalms chapter 2, ay, ano sabi niya? Son of Man, tandaan natin na si Jesus Christ ang nagdiin ng tinatawag na Son of Man, para hindi tayo mailigaw ni numan. Yung Son of Man na yun, that's the same Son of Man na nakita ni Prophet Daniel sa mga vision niya, na bumababa, nakikita niya sa langit. Yung Son of Man na yun, yun ang sinabi naman ni Apostol Pablo na the second Adam. Kaya makikita natin dito na hindi pinagkakaila ng Panginoon na siya ay naging tao o tao. Hindi niya pinagbabawalan ang isang sino man na maniwala na si Jesus Christ ay tao. Pero hindi tao lang. He is man and God. Nagdwell yung dalawang nature na yon doon sa body ng Holy One na pinangalanan ng Jesus. Dahil walang Father dito sa earth si Jesus Christ. Siya ay nagkatawang tao sa loob ng womb, sinapupunan ni Mary, at hindi nag-transfer, sumali ng dugo ni Mary sa kanya at maging ang sinful nature ni Mary. Wala. Sapagkat siya ay dalaga at nanalig sa sinabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel. Kaya ito, pinarinig sa atin ng Panginoon. When Jesus prays, the disciple listen. Because in every prayer ng Panginoon, makikita natin, maraming mga teaching siya doon sa prayer. Kaya, huwag tayong tumula sa ibang mga tao na nananalangin na babbling words lang ang ginagawa. Pagkatapos nun, ay wala na, nakakalimutan na. Tanungin mo sila, anong mga naipanalangin mo? Hindi na nila alam kasi akala nila ang tamang panalangin ay mayroong mga babbling words, yung mga speaking tongues, yung ayoko na ulitin. Gusto yung ulitin ko. Halimbawa, ganito. Walang ganun eh. Ano sabi ng Panginoon? Hindi pa mga nyo binubukas ang inyong mga bibig sa pananalangin, ay alam na ng Diyos ang inyong pangangailangan. Because prayer is faith. And faith also is prayer. Kung may pananampalataya ka, in your mind, you believe that God will do a miracle. That's prayer. So, hindi yung, Panginoon, para naman tayo walang pinagsamahan. Ang tagal ko nang naging Kristiyano. Bigyan mo na sa akin to. Ano ba hinihingi mo? Yung babae kasi, maganda siya, pero, di ba, palakasan ng pananampalataya lang naman para mapaibig. Isipin nyo, no? Ikakalad ka rin pa ang pangalan ng Diyos para ligawan ng isang babae na makikita natin yung antas ng kanilang ay hindi naman ganon. At yung babae siguro ay hindi naman siya may gusto. Huwag natin dalhin ng Diyos sa ganong kahihiyan o yung pananampalataya. Walang kapararakan yun ibig sabihin. At hindi lang yun.
Sabi ng Psalms chapter 2 verse 7, God sealed it up. Yung prayer na yun, doon sa Old Testament, I will declare the decree of the Lord said to me, you are my son, today I have begotten you. At maging sa Hebrew chapter 5 verse 7, who in the days of his flesh, when he offered up prayers and supplications. Noong ang Panginoon Kristo ay nagkatawang tao, ay nag-offer siya ng prayers and supplications so that matuto tayo. When Jesus prayed, the disciples listened. Are you a disciple of Christ? You should listen. Itutuloy ko yung pangalawang puntos. Maraming salamat, Brother John, ng Kayo Kay Pananampalataya at Katotohanan. Patuloy kong itutuloy ito. Nawa ay kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, napadaan kayo rito sa Kayo Kay Pananampalataya at Katotohanan, ay malaya kayo mag-subscribe po. No string attached. No anything. No requirement sa akin. Just believe in our Lord Jesus Christ. And hindi ko kayo bibigyan ng atang sa inyong mga balikat. Maaring iba sa inyo ay baka yan marami kayong inuutos, marami kang inuutos yan, mag-pray ka, mag-fasting ka pa. Hindi tayo ganun. Hindi tayo ganun. Tandaan niyo na once you believe in our Lord Jesus Christ, every day in your life you're praying. Maging sa mind mo na ingatan ka ng Panginoon, huwag kang mapahamak sa daanan. You don't need like to yell or scream, Lord, tulungan mo ako. Hindi ganun. What God wants you to do is to have faith in Him. At yung faith na yun, dala-dala mo sa sarili mo yun. Na yun ang nagiging wall, guarding mo. Yung parang protection mo sa sarili mo. Parang wall ng mind mo. Na you believe in Christ. He always listening sa mga prayers mo. Short prayers, split-second prayers, even long prayers. Sa susunod, ay ididing ko yung tamang pananalangin na it doesn't came from any religion, but it came from our Lord Jesus Christ. Yung tunay na pananalangin, anong attitude, anong pamamaraan, kung paano tayo manalangin. Si Jesus Christ ay merong mga itinuro about that, yung tunay. So that hindi tayo maging katulad ng mga hypocrites na nagkalat sa mundo. Sa pananalangin pa lang makikita nyo na hindi ang Diyos ang kanilang dinadasalan. Maraming salamat, Brother Joe. Ito ng Kayo Kay Pananampalataya at Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say amen.